Una sa lahat, Ay, tulong naman dyan! lumaragas ang baha. Mga nalubog at tinangay na bahay Ay, naguyod na! at mga natrap sa baha. Kahit hindi pa nagla-landfall, ganyan katindi ang patikim ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Ang iba pang update sa hagupit ng bagyo sa Kabikulan, abangan mamaya live. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Christine, bahagya pang lumakas at posibleng mag-landfall bukas ng gabi sa Isabela o Aurora. Retired Police Colonel Royina Garma tinawagan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos niya itong idawit sa mga pagpatay sa drug war. Matapos magbantang huhukay na titatapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Marcos Sr., VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos, friendship over na nga ba? Pati si Justice Secretary Boying Rimulya hindi pinatawad ng Vice Presidente. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Sa Karkar, Cebu, bangkay ng 22 anyo sa babaeng kalilibing lamang, hinugot sa nicho at posible pa umunong hinalay. At sa Showbiz Tonight, Final 5 official entry sa Metro Manila Film Festival 2024, inanunsyo na. Hindi pa man nagla-landfall, matinding ulan at bahana ang dala ng Bagyong Christine sa Kabikulan. Nalubog at tinangay ng rumaragasang baha ang ilang bahay sa Albay at sa Camarines Sur. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Ay, tulong naman dyan! Pumasok na! Grabe! Oh, gusto lang ilog na dito! Rumaragas ang baha na sinabayan ng malakas na buhos ng ulan. Ganito hinagupit ng Bagyong Christine ang barangay Bonbon sa bayan ng Libon sa Albay. Sana, hanggang bubong na yung tubig. Sa sobrang taas ng tubig, halos bubong na lang ang makikita sa ilang bahay. Ang lalaking ito natrap na sa loob ng kanilang tahanan, habang ang isang residente nilangoy na ang baha. Yan po, lalong lumakas ang baha! Patulong po, patulong! Yan po, oh. Pinasok din ng tubig ang bintana ng bahay na ito. Ayan! Nabubong sila dumaan! Ingat kayo, ingat! Ang ilang residente umakyat na sa bubong. Humawak sila sa lubid para makalapit sa ikalawang palapag ng isang gusali na hindi pa naabot ng baha. Ay, naguyod na! Wala namang nagawa mga residenteng ito kundi panoorin na lang ang mga bahay nilang nalubog at tinangay ng baha. Isa-isa itong inanod ng rumaragas ang tubig. May pagkain na kami! Ang mga residente namang ito pinatulay sa alambre ang pagkain patawid sa kabilang bahay na pinaghihiwalay ng binahang kalsada. Hindi rin nakaligtas sa matinding baha ang Legazpi City. Kanya-kanyang sampa na sa bakal ang mga lalaking ito para hindi sila tangayin ng rumaragas ang baha. Kasabay ng malakas na ulan, nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Dahil sa matinding pananalasa ng Bagyong Christine, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Albay. Dahil dyan, magagamit na ng lokal na pamahalaan ang kanilang emergency funds para sa paglilikas at pagbibigay tulong sa mga apektadong residente. Sa Naga City naman sa Camarines Sur, hanggang dibdib na baha ang sumalubong sa News 5. Ang mga residente napilitan ng lumusong sa mataas na tubig. Rumaragasa rin ang ilog sa bayan ng Ocampo. Halos umapaw na ang tubig sa tulay at sa mga kabahayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Hindi rin nakaligtas sa pagbaha dulot ng Bagyong Christine ang iba pang bahagi ng Southern Luzon, pati na po ang Visayas at ang Mindanao. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Bumuhos ang malakas na ulan sa Barangay Payapa sa Tagkawayan, Quezon, bunsod ng Bagyong Christine. Dahil dyan, umapaw ang ilog na ito at nagdulot ng pagbaha. Hindi na tuloy madaanan ng ilang kalsada. Umapaw din ang ilog na ito malapit sa ilang mga bahay sa Las Navas, Northern Samar. Halos wala ring tigil ang ulan sa lugar. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa karatig na bayan ng Katubig kung saan tumaas ang level ng tubig sa ilog. Nalubog naman sa baha ang mga kalsada sa ilang barangay. Sa kabila nito, may ilang bata pa rin nagawang maglaro sa baha. Sa bayan naman ng San Roque, lubog din sa baha ang mga kalsada. Pati ang mga bahay, pinasok na ng tubig. May ilang residenteng walang magawa kundi suungin ang mga binahang daan. Pati ilang bahagi ng Mindanao, hindi nakaligtas sa epekto ng Bagyong Christine. Gaya na lang ng bayan ng Pigkawayan sa North Cotabato kung saan binaha ang ilang kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, posibleng ulanin ng malakas bukas ang halos buong Luzon bunsod ng Bagyong Christine. Lalo pa itong lumapit sa kalupaan sa layong 390 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour at bugsong 90 kph. Base sa Metro Weather, sakop ng cloud band o sirkulasyon ng bagyo ang halos buong Pilipinas. Kaya nakataas na ang signal number 2 sa Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Province, Albay at Sorsogon. Gayon din sa northeastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa buong Northern at Central Luzon. Pati na sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate at mga natitirang lugar sa Bicol. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ay maging severe tropical storm na ang Bagyong Christine. May tsansa pang lumakas ang dala nitong ulan pagsapit ng Huwebes. Pinagbabawalan na ring pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa eastern seaboard ng Northern at Southern Luzon, pati na sa Visayas. Posibleng umakyat sa mahigit 7 metro ang storm surge o daluyong dahil sa Bagyong Christine. Minsan po talaga napakahirap makarelate dun sa mga weather report kasi minsan talaga napaka-technical. Kaya minabuti po namin ipakita sa inyo kung ano itsura ng ating weather with a very, very graphical interface. Ang gamit po natin dito, windy.com. Ma-access po niyo yan sa inyong mga telepono at pati sa mga desktop. Libre lamang po yan. For example, ito po yung mapa ng Southeast Asia. Kitang-kita ninyo kung gaano kakapal ang cloud formation sa ibabaw ng Pilipinas. Yan po yung mga ulap na may dalang ulan siyempre na hatak-hatak ng Bagyong Christine, spinning counterclockwise. So yan po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kita niyo po, ang kapal-kapal po niyan. Yan po yung satellite imagery. Tingnan po natin yung wind. Kasalukuyan po nandito banda ang Bagyong Christine. Ito po yung mata ng bagyo. Actually, hindi pa nga siya nagla-landfall eh. Nasa eastern side pa siya ng Kabikulan at hindi pa gumagalaw at ang track po niyan medyo paganon. So that's as of Tuesday at 11 p.m. Pagdating po ng Wednesday, tatama na po siya ng bandang Tuguegarao at Cagayan at Isabela. Ngayon, natin po natin yung ating ulan. Yan po. Yung kulay pula po, teka, balik muna tayo sa Tuesday ng gabi. Okay, this is at 8 p.m. kanina. Kita po nyo, yung kulay pulang yan po yung matinding bagsak ng ulan. I-zoom in po natin. At ito po yung Luzon at yan po yung Kabikulan. Okay, again po, yung kulay pulang yan, kita nyo, sakop niya ng Legazpi, Catbalogan, Samar at yung Naga. Tingnan lang po natin yung bagsak ng ulan. Dito po sa bandang Legazpi, nasa 57.6 millimeters yung bagsak ng ulan. Marami po yan. Tingnan po natin yung bandang Libon kung saan nakita natin kanina yung matinding baha. It's somewhere around here. Nasa 30, 29, 30, and so on millimeters yung bagsak ng ulan dyan sa area yan. Doon naman po sa bandang Naga kung saan nandun yung ating kasamang si Gio Robles.
ito po ay nasa 28.2 millimeters. Malakas po ang bagsak ng ulan sa bahaging yan. Just as far as rain and thunder is concerned, tignan po natin naman ang track ng ating bagyo. Okay, medyo atas po tayo ng konti. Kita niyo po ang, ito po yung Luzon, Visayas, and so on. As of today at 8 p.m., nandito po siya at 72 kilometers per hour. Again, wala pa pong landfall. By the time it hits 8 a.m. tomorrow morning, dito na po siya. And, zoom pa tayo. Pagdating po ng bandang alas 8 ng Huwebes, dito na po siya. So, tatagos po yan, coming from the east, tatama po ng bandang Cagayan at Isabela, tatawid po ng Tuguegarao at lalabas po ito sa bandang Ilocos. So by Thursday at 8 p.m., andito na po siya. By Friday, hopefully, at 8 p.m. din, medyo tumagos na po siya. So yun po, kita po ninyo, again, i-remind po natin, yung kulay po lang yan po yung may matinding bagsak ng ulan. So be very mindful po na bagamat hindi pa ganun kalakas yung tama ng hangin, marami pong ulan ang dala ni Christine. Kapapasok lang pong balita, walang klase bukas at wala na rin pasok sa lahat ng government offices sa buong Luzon. Inanunsyo yan ng Office of the Executive Secretary. Ang suspension ay bunsod pa rin ng Bagyong Christine. Hindi kasama sa suspension ang mga ahensyang reresponde sa kalamidad. Kambyo naman po tayo sa ibang balita, hindi masabi ni Vice President Sara Duterte kung friendship over na nga ba sila ni Senator Amy Marcos. Cold daw ang reply ng senadora sa bise matapos sabihing huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng ama ni Senator Amy. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Malamig na raw ang pakikitungo ni Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo sa bise, kasunod ng kanyang press conference kung saan nabanggit niyang binalaan niya dati si Senator Amy na huhukayin niya at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tinext niya raw ang senadora pagkatapos nito. She was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero hindi pa raw masabi ni VP Sara kung friendship over na sila ni Senator Amy. Sa akin ba, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ni Senator Amy sa mga pahayag ng bise. Maging ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, tila ayaw ng patulan si VP Sara. Sa anibersaryo kanina ng Philippine Coast Guard, napangiti lang si PBBM nang tanungin tungkol sa sinabi ng kanyang bise na hindi siya marunong maging presidente. Pero ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, pumalag na sa isang pahayag. Sinabi ni Congressman Sandro na hindi siya agad nagsalita bilang respeto na rin sa vice-presidente. Pero bilang anak, hindi raw niya kayang manahimik habang pinagbabantaang huhukayin ng labi ng kanyang lolo na isang dating pangulo at pupugutan ng ulo ang kasalukuyang presidente. Ayon kay Sandro, baka self-therapy ni VP Sara ang paghuhuramentado. Pero giit ng presidential son, sumusobra na ang bise. Sabay sabing, paalala raw ito na hindi dapat pinababayaan ang mental health ng tao. Sana raw, okay lang si VP Sara. Nauna na ring dumepensa si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc para sa kanyang inang si Senator Amy Marcos. Ayaw naman patulan ni VP Sara ang mga pahayag ng mga nakababatang Marcos. Ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Nang matanong naman si VP Sara kung may pag-asa pa silang magkasundo ni Pangulong Marcos at ng mga kaalyado nito. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez,
News 5. Sinuspindi naman na Malacanang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa gobyerno simula tanghali ng October 31 para sa Undas. Sa nilabas ng memo ng palasyo, half-day lamang ang pasok sa araw na yan para mabigyan ng sapat na panahong makabiyahe ang mga bibisita sa mga sementeryo. Hindi naman kasama sa suspension ang mga ahensyang may kinalaman sa health services at disaster response. Special non-working holidays naman ang All Saints Day sa November 1 at All Souls Day sa November 2. Susunod, bangkay ng babaeng kalilibig lang, hinugod sa nicho at hinihinalang hinalay. Vice President Sara Duterte napa-sign of the cross dahil hindi raw marunong sa batas si Justice Secretary Boying Remulla. At Heart Evangelista nagsalita na tungkol sa umano'y alitan nila ni Pia Wurtzbach. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinugot mula sa nicho ang bagong libing na bangkay ng isang babae sa Cebu. Hininalang ginahasa rin ang bangkay. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa. Laking gulat ng mga sepulturero na makitang nakalapag sa sahig ang kabaong ng kalilibilang nilang 22 anyos na babae sa Karkar, Cebu. Ayon sa sepulturerong si Mang Artemio, Sabado ng hapon nang ilibing ang babaeng pumanaw dahil sa komplikasyon sa panganganak at Linggo ng umaga na makitang nakababa ang kabaong. Pagkakitan ako sa lungon, nang makita ko yung kabaong, naratel at natakot ako. Sabi ko sa kabaong, "Uy, bakit nandiyan ka? Bakit ka bumaba dyan? Nasa itaas kasi yung pinaglibing namin." Pagtingin ko, sira na ang kabaong. Ang mas ikinagulat pa nila, wala nang saplot ang bangkay sa loob ng kabaong. Kaya hinala ni Mang Artemio, ginahasa ang bangkay. Ipasusuri na ng mga pulis ang bangkay para makumpirma yan. Posibleng aabutin pa raw ng buwan bago lumabas ang resulta. Nanigas na yung bangkay. So even yung mga muscles niya, hindi mo na magalaw. So it's very impossible na even yung kanyang ari is kaya pang mag-open just to have a penetration dun sa kung totoo man yung haka-haka nila. May person of interest na ang Karkar City Police sa insidente. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng pamilya, ngunit mas minabuti nilang wag nang magsalita. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sa harap mismo ni dating Senadora Laila De Lima, binawi ni retired Colonel Joby Espinido ang kanyang mga testimonya. Kinumpirma niya ang sinabi ni Kerwin Espinosa na kinausap lamang sila para idin noon si De Lima sa illegal na droga. Nasa Frontline na balitang yan, Myra Naniquez. Isang dating mataas na opisyal ng PNP ang bagong nanlaglag sa Duterte administration. Dumalo sa pagdinig ng House Squad Committee si retired Colonel Joby Espinido ngayong araw. Isa siya sa mga namuno sa drug war at nagdiin din noon kay dating Senador Laila De Lima sa bilibid drug trade. Sa harap ng dating senadora, kinumpirma ni Espinido na kinausap lang sila ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa para idawit si De Lima sa droga. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? I confirm. Unang ibinunyag ni Espinosa sa Quadcom na si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang kumausap sa kanya para idiin si De Lima sa investigasyon ng Senado noong 2016. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Iginiit din ni Espinido na gawa-gawa lang ang narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target. Kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato.
Una nang itinanggi ni De La Rosa ang mga pahayag ni Espinosa. Nagbanta pa nga ang senador na susuntukin niya ang self-confessed drug lord kapag nagkita sila. Walang bagong pahayag ang kampo ng dating Pangulo na hindi nakadalo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Ikinadismaya naman ito ng ilang kongresista. Nag-uugaling pusit at ang dami ng rason para huwag dumalo. Kung dumalo si Duterte, makaka-face-to-face niya sana si De Lima. Ayon sa kilalang kritiko ng dating Pangulo, hindi pwedeng pigilan ng gobyerno ang ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Hindi pa tayo miyembro ng ICC, meron na ho tayong general na pahintulot sa anumang mga international body katulad ng ICC na tugisin at litisin ang mga Pilipino na magiging kasabwat sa mga tinatawag na crimes against humanity katulad ng malawakang EJK sa ilalim ng drug war. Sarili na po nating batas ang nagsasabi na kailangan natin makipag-ugnayan sa ICC. Sa Webes ipagpapatuloy ang Quadcom hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. For the first time, nagsalita ng actress-model na si Heart Evangelista tungkol sa alitan umano nila ni Miss Universe 2015 at Pia Wurtzbach. I never had a problem with Pia. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. But it's the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic. Yan ang sagot ni Heart sa panayam kanina nang matanong siya tungkol sa pagkukumpara sa kanila ni Pia. Wala naman daw siyang problema kay Pia at sinuportahan pa nga raw niya noon ang beauty queen. Say ni Heart, yung mga taong nakapaligid kay Pia ang problematic. Matatanda ang nagsimula ang issue ng lumipat ang glam team ni Heart kay Pia last year. Nakadagdag din ang pag-attend ni Pia sa mga fashion week na dinadaluhan din ni Heart. If I have a message to Pia, it would be, congratulations. You have what you needed. I wish you nothing but the best. And good luck. Sana hindi mangyari sa iyo nangyari sa akin. Yun lang siguro. Marami pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, dating Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo, tinangging siya ang nanguna sa umunoy Davao-style drug war. At mga pelikula ni Vilma Santos, Nadine Lustre, Julia Montes at Judian Santos pasok sa 2025 Metro Manila Film Fest. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tiniyak ng Senado na igagalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras na humarap siya sa pagdinig nila kaugnay ng drug war sa susunod na linggo. Narito ang aking report. Haharap daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng war on drugs. Yan ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kilalang malapit kay Duterte. Inimbitahan ng Blue Ribbon Subcommittee ang dating Pangulo sa hearing sa susunod na linggo. Tiniyak naman ni Senate President Chis Escudero na igagalang ng mga senador ang dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo.
Pero posible rin kayang makontempt si Duterte gaya ng ibang naiimbitahan sa mga pagdinig ng Senado, sabi ni Escudero, sana'y hindi umabot dito. Sa kabilang banda, kung mas pipiliin naman ni Duterte na maglabas lang ng pahayag at hindi na sumalang sa Q&A, papayagan daw ito ni Senator Pimentel na mangunguna sa pagdinig. Pero dapat daw munang mailatag ang mga akusasyon at issue laban sa kanya bago siya pagsalitain. Kaya unang sasalang ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, pati sina dating Police Colonel Ruina Garma at si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Imbitado rin si alias Smoking na sinasabing tauhan ni Senator Bongo na di umano na mahagi ng drug reward money. Ang negosyanteng si Peter Lim na sinasangkot din sa illegal na droga, ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, dating Senator Laila De Lima at Police Colonel Jovi Espinido na nagdiin noon kay De Lima sa bilibid drug trade. Sina Senators Bongo at Bato de la Rosa na kapwa na didiin sa drug war ng nakaraang administrasyon, bibigyan din ng pagkakataong depensahan ang mga sarili at tanungin ang mga resource person. Hindi raw kakayanin ng isang hearing lang ang lawak ng usapin kaugnay sa drug war. Tingin ni Senator Pimentel aabot ng hanggang 3 pagdinig ang Senado para mapag-usapan ang lahat ng issue kaugnay sa drug war sa ilalim pa lamang ng Duterte administration. Tinabla naman ni De La Rosa ang mga panawagang mag-indefinite leave muna sila habang gumugulong ang pagdinig sa Senado. Haharapin daw ni Bato ang mga anyay sinungaling. Nirereklamo ng daang-daang pasero ng Cebu Pacific ang mga naantala ng bagahe mula sa NAIA sa Pasay City. Higit 800 bagahe ang nakatenga ngayon sa NAIA Terminal 3 na pagmamayari ng mga paserong nakalapag na sa iba't ibang probinsya. Ang ilan sa mga bagaheng yan mula pa sa mga flight noong October 18. Ang paliwanag ng Cebu Pacific, nagkaroon ng problema sa conveyor belt sa NAIA Terminal 3. Nakikipagtulungan na rin ang airline sa New NAIA Infrastructure Corporation para maresolba ang problema sa pagpapadala ng mga bagahe. Tiniyak ng Cebu Pacific na ginagawa nila ang kanilang mga kaya para mapadali ang paghahatid ng mga bagahe ng mga apektadong pasahero. Napa-sign of the cross si Vice President Sara Duterte dahil hindi raw marunong sa batas si Justice Secretary Boying Rimulya. Git naman ng kalihim, unstable ang pag-iisip ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Yan ang patutsada ni Vice President Sara Duterte kay Justice Secretary Boying Rimulya matapos sabihin ng kalihim na pinag-aaralan nila kung may nilabag na batas ang bise. Matapos nitong magbanta na huhukayin ang katawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Depensa dyan ni VP Sara, there is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Bumuelta naman agad dyan si Justice Secretary Rimulya. I think that we all know the score on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Sinagot din ni VP Sara ang mga nagsasabing wala siya sa tamang pag-iisip. Sabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka. I'm not any of those. Pero gago talaga yan sila. Ginagaslight nila ako. Handa naman daw siyang magpa-neuropsychiatric exam at sumailalim sa drug test. Pero sa isang kondisyon. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Pati ang kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte nadamay. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Paalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. Sumagot naman agad si Polong. Sabi niya, nagnegatibo na siya nang sumailalim sa hair follicle test noong Agosto. Pero handa raw siyang ulitin ito para mabura mga agam-agam. Pumasa rin si Congresswoman Migs Nograles. Magpapaschedule daw siya ng drug test. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez,
News 5. Tinawagan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si retired Police Colonel Roy Nagarma ilang araw matapos madawit sa umunoy reward system noong drug war. Muli namang humarap sa pagdinig ng Quadcom ang dating opisyal ng NAPOLCOM na sinasabing namuno sa task force sa pagpatay ng mga drug suspect noon. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Brian. Bok, itinanggi ni dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na siyang arkitekto ng pagpapatupad ng gera kontra droga sa bansa. Wala raw siyang alam sa sinasabi ni dating PCSO's General Manager Roy Nagarma. Pero sa gitna ng pagdinig, may inamin si Leonardo. Muling humarap kanina sa pagdinig ng House Quad Committee si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Siya ang itinuturong nanguna sa di umunoy pagpapatupad ng Davao Model ng War on Drugs sa buong bansa. Pag-amin ni Leonardo. But that task force that was planned was it was just a plan. It did not materialize, Mr. Chair. Nagkaroon daw ng tinatawag na Upland Double Barrel sa ilalim ni nooy PNP Chief Bato de la Rosa. Maglalagay po ng isang officer sa Luzon, maglalagay po ng tao niya, tapos sa Visayas maglalagay din po ng tao to be led by isang officer din at saka sa Mindanao. Dumistansya naman si Leonardo nang matanong tungkol sa di umano'y reward system ng drug war. Basa na po yung paan ninyo. Ba't hindi pa po kayo maligo? Meron po ba? Meron o wala po bang reward system nung panahon ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Based on my personal knowledge, wala po akong alam. Panawagan naman ni retired Police Colonel Roy Nagarma na siyang nagsiwalat na si Leonardo raw ang arkitekto sa pagpapatupad ng drug war. Umamin na rin daw sana si Leonardo. Sinabi ko lang po yung totoo na alam ko po. Sana po makapag-isip po ng maayos si Sir. Sa gitna ng pagdinig, sinabi ni Garma na tumawag sa kanya si dating Pangulong Duterte nitong Huwebes. Ilang araw lang yan matapos niyang ilahad sa komite ang nalalaman niya tungkol sa reward system sa mga pagpatay sa drug war. Sinabi raw sa kanya ng dating Pangulo kung bakit si Leonardo na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang napiling mamuno sa task force. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa iyo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Dagdag pa ni Garma, hindi naman daw siya pinigilan ni Duterte na isiwalat ang kanyang nalalaman. Samantala, na-cite in contempt naman si Police Captain Kenneth Albotra dahil sa di umunoy pagsisinungaling. Siya ang itinuturo ni Garma na isa sa mga pumatay kay dating Tanawan City, Batangas Mayor Tony Halili noong July 2018. Paratang na itinanggi ni Albotra. Tinitingnan din kung konektado ang pagpaslang kay Halili sa pagpatay sa isa pang alkalde ng Los Baños, Laguna na si Cesar Perez noong December 2020. Depensa naman ni Albotra, nasa Cebu City na siya noon. Humarap din ang kapatid ni Kerwin Espinosa na si Mariel. Ibinunyag naman niyang kinausap daw noon ni PNP Chief De La Rosa si Kerwin. Dapat daw itong sumunod sa planong idiin sa bentahan ng droga sina Peter Ko at dating Senadora Laila De Lima. Kung hindi raw susunod si Kerwin, malalagay sa alanganin ang buhay nito at madadamay ang kanyang pamilya. Anak si Kerwin ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Pinatay ang alkalde habang nasa selda noong November 2016. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Inanunsyo na ang final 5 entries sa much-awaited Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pasok dyan ang mga pelikula ni Vilma Santos, Nadine Lustre, Julia Montes at Judy Ann Santos. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Katatakutan! Tonight, we commemorate. Meron ding suspense thriller.
2009 ngayon. 2009? 2024! Oh. 2024? 2009 pa lang dito, I guess. Time travel story. Nakakakilig na chemistry. At intense na bakbakan. Ganito katindi ang last 5 entries sa 50th Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Inanunsyo yan sa isang event kung saan present ang Executive Committee ng MMFF kabilang ang veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. Kabilang sa entries ang uninvited na pinagbibidahan ng Star for All Seasons na si Vilma Santos, Aga Mulak, at Nadine Lustre. Directed by Dan Villegas. Co-produced ito ng International Film Studio na Warner Brothers Pictures. At Mentor Productions na nasa likod ng MMFF's third best picture na Malyari. Kasama din sa lineup ang pelikulang Espantaho ni Lorna Tolentino at Judy Ann Santos. Pasok din ang romantic movie na My Future You ni Francine Diaz at Seth Fedlin. Ito ang first ever film na pagbibidahan ng Francef. Isa pang magpapakilig sa MMFF ang pelikulang Hold Me Close ni Carlo Aquino at Julia Barreto. And last but not the least, ang maaksyong pelikula ni Arjo Ataide at Julia Montes. Nauna nang inanunsyo ang 5 pang official entries noong July 16 kung saan kasama ang MMFF comeback ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. Sana lahat itangkilikin ng mga manonood because they're all great projects. Sana lahat maging successful. Sa December 25, mapapanood ang lahat ng MMFF entries. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, kilalanin na nakakabilib na surfer na hindi hadlang ang pagiging bulag para maabot ang kanyang pangarap. At pambato ng Pilipinas sa Chelsea Manalo nasa Amerika na para sa training bago ang Miss Universe 2024. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dumating na sa Los Angeles, California, si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo para sa kanyang training bago ang kanyang kampanya para sa Miss Universe 2024. Isang linggong sasabak sa training sa Amerika ang ating pambato. October 29 naman lilipad pa Mexico si Chelsea para sa Miss Universe competition. Masaya naman si Chelsea na may 3 Pinay pang kasali sa kompetisyon bukod sa kanya. Kabilang dyan, sina Miss Bahrain Shireen Ahmed, Miss Great Britain Christina Chalk at Miss New Zealand Victoria Vincent. Say ni Chelsea, excited na siyang lumaban sa Mexico sa November 16. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, larawan ng pag-asa ang tampok natin ngayong gabi. Siya ang bulag na surfer sa Germany. Yan po ang 19-year-old na si Ben. Expert na expert si Ben habang sumasakay sa mga alon sa isang surf pool. 6 years old lamang si Ben nang mawalan siya ng paningin dahil sa genetic defect. 13 years old siya noong magsimula siyang mag-surfing. Special skills ni Ben ang kanyang matalas na pandinig at pakiramdam. Pinakikinggan niya ang tunog ng alon at pinakikiramdaman ang agos para masabayan ito. Samot-saring kompetisyon ang sinalihan ni Ben at target niyang maka-gold sa 2028 Paralympics. Buti pa siya, no? Bakit? Ako, surfing ko lang.
sa internet. Sir, Hindi ko mukhang talaga. tama. Okay. Pero sir, ang hirap nun Ano? Kasi nakatry na ako ng surfing eh. Yung katulad niya na may ganong kapansanan, mahirap yun. Tsaka May movie na true to life, yung Soul Surfer. Siya naman, that's a shark attack. Nawalan siya ng left or right hand. Pero nakapag-surf pa rin, sir. So, wala. Talagang hanggang internet surfing. Internet talaga ako. Ngayon, mga kapatid. 64 days na lang po at Pasko na. At yan pong 45 minuto pag-imayas mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.